So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no? Ngayon nga po, naka-red alert na po ang NBI at sobrang busy po nila ngayon dahil nga po, inahalugad na po nila ang buong Pilipinas para lang po maaresto si Bato. So, naghahanap sila ngayon ng mga posibleng source or a witness para lang po mahuli ang Bato na yan. Alam niyo, mas maganda unahin niyo si Robin, kung tutuusin, no? Kung Kerry naman, yun nga lang, si Robin, di naman sasagot ka agad yan. Meron na kung sasabi niya ni Robin, hindi ako pwede magsalita, kailangan sa korte ako magsalita, blah blah blah, etc. Magpapalusot lang yan eh. Pero by the way, ito sabi dito, okay, NBI considers subpoena versus wife of Senator De La Rosa. Okay. Alam niyo mga kababayan, no? Ito logical na na situation ito eh. Kunwari wanted ako. Pinaghahanap ako ng batas. So, sa kababuan po ni Bato, ako naniniwala po ako na posibleng alam nga po talaga ng asawa ni Bato kung saan po siya naroroon. O kunwari ko ako wanted ako, no? Pero ako, kung wanted nga ako, hindi ko sasabihin sa asawa ko kung nasaan ako. Kasi ayoko madama yung asawa ko. Di ba? Pero malamang si Bato, ganon. Kasi kung makita po natin yung mga Facebook post nga po nung asawa nga ni Bato, nangingialam po kasi. Ayun ang problema eh. 'Di ba? Tingnan niyo yung asawa ni Bato, nagpapapreskon. Sasabihin niya na yung korte, wag naman kayo maging kasangkapan para sa maling desisyon ng foreign court. Ayun ang mga sinasabi ng asawa ni Bato eh. Na wala daw pong arrest warrant si Bato, ba't daw inuhuli? So ang point ko dito mga kababayan, no? Kung ayaw sana madamay ng asawa ni Bato, huwag siyang mangialam. Ayun yun eh. Kaya ngayon, napaghihinalaan ngayon itong asawa ni Bato de la Rosa, si Nancy, no? Nancy, itong si Nancy, na mukhang alam ata ni Nancy kung nasaan yung asawa niya. Tama, di ba? Kasi kung ako yung asawa ni Bato, pagsasabihin ko yung asawa ko, huwag kang magpapreskon. Huwag kang magpapa-interview. Tahimik ka lang kung ayaw mo madamay. Yun nga lang, mga kababayan, no, mahina talaga kokote ni Bato, pinapabayaan niya yung asawa niya. So, anong ending, mga Streetwise? Yan, ipapasabpi na siya ngayon. So, paano ka ngayon? O ngayon, humingi kayo ng tulong kay Sarah, mga buwaka ng ina kayo. Kay Sarah kayo humingi ng tulong. Tinan niyo si Sarah, pabakasyon-bakasyon lang. Walang pakialam sa inyo. Samantalang kayo, concern kayo. Tandaan natin mga Streetwise, no, na lahat po ng mga nangyari po na yan sa Senado, umiikot po yan sa impeachment ni Sarah. Yung pagpapalit nga po ng liderato sa Senado, yung shootout sa Senado, paglabas ni Bato, lahat yan connected, no, sa impeachment ni Sarah. Wag niyo nga kami lokohin. So ngayon, asa si Sarah ngayon? La lang. Tanga lang, di ba? So continue natin, sabi dito, okay, wow, ang sweet naman. Ang sweet ng dalawa. Oy, may alagang aso yan. O nanganak na yung aso nilang alaga, may tuta na yan. Oy, nagkatuta na yan. Puta yan. Ano to? National Geographic. O nga, no? Hawig niya Hanelet, no? O nga, no? Alam ya, pwede to pag National Geographic, no? Ganito po ang sa National Geographic Tagalog version. Ganito po kapag nagtatalik ang dalawang Ayoko na. Baka sabihin masyado akong bastos, okay? So ngayon, sabi dito, we are contemplating issuing a subpoena sa kanya. Sabi nga po ni Idol Matibag. Alam nyo mga kababayan, pag si Matibag tumakbong senador, kakampanya ko yan. Oo. Ewan ko lang sa inyo pero pag ako kung ako lang, kung si Matibag po tatakbo siyang senador, kakampanya ko po yan. Si Torre din, kasama si Torre. Oo. Matibag and Torre. Oo. So Nancy had earlier appealed to authorities not to arrest her husband
who is currently facing a pending, ayan, nangingialam kasi talaga, no? So, nag-aapila kasi. Pagsabihan mo yung asawa mo ba to? Ayan na naman tayo ba to eh? O ngayon, pinasabi na yung asawa mo, sasabihin na naman dito, masyado nyo kaming inaapi. Inaapi kami ng gobyernong ito, hindi ganun yon. Kung yung asawa mo hindi nagsasalita, hindi papasabi na yan. Pagsabihan mo kasi. O nga no, hindi matipag ang tore. O nga no. Maganda yan ha. Ang ganda to ha. Hindi matibag ang tore. Puta, bagay na bagay no. Kumbaga, ano to eh. Ang tore ay parang simbolo ng kinabukasan ng Pilipinas. Hindi yan matitibag no. Puta, ang ganda. Ang ganda no. Well, tulpo ba? Ako ba'y makatulpo? Depende, hindi pa sigurado. Kunwari kung tatakbo si Rapi Tulfo at si Sara Duterte lang silang dalawa lang, magra-Rapi Tulfo po ako. Pero ang sigurado dito, Batibag, tsaka Tore, go ako dyan. G ako dyan, no? Sure tayo dyan. So ngayon, sabi pa dito, kung continue pala natin, may ano ba dito? May video na pala. Naka-alerto ang lahat May video na pala dito no, from News 5. Panoorin natin to. ng opisina ng National Bureau of Investigation sa buong bansa para agad na maaresto si Senador Bato de la Rosa. Plano rin ng ahensya na ipasabina ang misis ng senador. At live mula sa NBI headquarters sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, bakit kailangan ipasabina ng NBI si Mrs. Nancy de la Rosa? Bakit nga? So malaman Isa yan. nga ang asawa ni De La Rosa sa mga balak ipatawag ng National Bureau of Investigation ayon mismo kay NBI Director Melvin Matibag. At malamang kasama din doon si Robin. Anya, isa si Mrs. Nancy De La Rosa sa mga huling nakasama ng senador bago ito tuluyang Tayo, sweet talaga. Oy. National Geographic, hello. Paglipat natin ng channel, Animal Planet. Ang sweet naman nila. Nag-alaga ng aso, nagkatuta na yan. Lagyan na yan. laho mula sa mata ng publiko. Higit 2 linggo na mula nang huling makita si Senator De La Rosa matapos tumakas sa Senado madaling araw ng May 14 kasama ang kanyang aide at ni Senator Robin Padilla. Ayan So kasama doon si yung aide tsaka si Robin Padilla, di ba? Alone TV, ilo po kay Nestor Corpus, yan si Arnold Lopez, no? Na ngayon ko lang nabasa yung message mo, happy birthday pala kay Ai Chang tsaka sa'yo. Magka-birthday kayo ni Ai Chang talaga. Talagang meant to be, ha? Pasehan ng NBI ang mga social media posts ng asawa ni De La Rosa na ginamit umano ng kanyang asawa ang barilan sa Senado noong May 13 para makatakas. Pakinggan natin ang pahayag ni Matibag. Yan ang sinasabi ko. Nagpo-post kasi. Post sa Facebook. Alam nyo, no, wala talagang utak yan si Bato. Hindi, ako kasi ang concern ko dito. No, kung arrestuin si Bato, sana wag naman dama yung pamilya. Hindi, kasi actually ganun ako di ba? Ganun dapat tayo, walang damayan ng pamilya. Yun nga lang, mga kababayan, ang nagtutulak po talaga para madama itong asawa ni Bato, asawa mismo din ni Bato. Ay, nako. Kasi continue. Ugnay dyan. Of course, we're contemplating an issue of subpoena to his wife also. Kasi may statement sa yung wife niya, if you will recall, sa sa online news nyo, that what happened on May 13, yun yung ginamit na opportunity ni Senator Bato to escape the arrest. Patuloy daw ang manhunt ng NBI sa posibleng kinaroroonan ni De La Rosa. Anything is possible. Ika pa ni Matibag nang matanong kung sa Luzon, Visayas o umuwi na sa Mindanao ang puganting senador. Dagdag pa ni Matibag, nakaalerto ang mga regional offices ng NBI sa buong bansa kaugnay dyan. Binabalidate rin ng NBI ang mga personalidad na tumutulong umano kay De La Rosa na magtago. Gaya raw ni dating PNP chief at batchmate ni De La Rosa sa PMAC Nagtala class of 1986 na si Oscar Albayalde. Wala Yan sa Albayalde ngayon ang isa sa mga suspect na tumutulong po kay Bato de la Rosa. Dati rin po itong pulis na tuta ni Digong na batchmate pala ni Bato. Oo. Mamaya babalikan natin mamaya yan kasi meron ako magandang topic para dyan kay Albayalde. And by the way, si Albayalde din ata kasama ba sa Kasama 'di ba sa listahan ng ICC?
No? Parang gano'n nata. Nakalimutan ko na eh, pero remind me na lang kung kasama ba. Kasi naging PNP chief din to, di ba? Ang reaksyon dyan, si Al Bayalde, na una nang sinuspinde ng PNP ang mga lisensya at registration ng mga baril ni De La Rosa na itinuturing daw na armed and dangerous ng NBI. Ayon kay Matibag, posibleng gamitin ni De La Rosa ang mga baril niya to evade Tama. arrest. Kaugnay sa armed security naman ni De La Rosa, sakaling meron man po natanong natin dyan si Matibag sa rules of engagement ng NBI, sakaling makaharap sila ng mga ahente ng NBI. Narito ang pahayag ni Matibag. Well, ang rules na lang to effect a warrant of arrest. Ang sinasabi, you enforce the warrant of arrest that you can use the necessary force needed. So depende kung ano yung gagawin nila. Eh kung binabaril na yung mga ahente natin, alam namang hindi pa rin makipagbarilan. Hindi ba? Alam nyo, no, to ha? Ito yung isa sa mga kailangan bantayan ng NBI eh. Talagang nakakatakot kasi talaga ito. Tandaan natin no, na mayroon pong baril si De La Rosa, no, mahigit 100. At hindi lang ito basta-basta baril. Puta, mga ano to, mga high-powered na baril po ito na mga rifles. So, ngayon po, no, ang nakakapagtaka dito, siya po ay nabigyan ng Type 5 na lisensya para magkaroon nga po ng baril na ganyang kadami. So, ang ibig sabihin no, si Bato de la Rosa po, kolektor ng baril. At yung mga koleksyon po ni Bato na yan, posibleng nga po ito magamit kung siya po ay arrestuin na nga po ng NBI. So, tanong niyo sa akin bakit NBI yung nag-aresto? Kasi ako naniniwala ako, no, na nakarekta po talaga si Matibag sa presidente. Aminin man no, hindi ni PBBM. Mukhang ganun po talaga yung nangyayari. No, si Matibag po ay nakarekta po sa presidente. So, kasi ito ang tanong dito, no? Saan kukuha ng order si Matibag para hulihin si Bato? Hindi naman siya under ng PNP. Hindi naman siya under ng DILG. Sa presidente po yan. Kaya nga ako nga po, no, hindi ko po binabash yan si Matibag. No? Kahit nga po nung siya po natakasan nga po ni Bato sa Senado, alam naman po natin, yun po ano yan, kasalanan po ni Alan Peter yan, kung tutuusin. At yan di po yung next topic natin, no? Tukol nga po yan kay Alan Peter, no? Mamaya-maya, oh. Nagtatayo yata ng gun store, no? ano siya? Nabigyan siya ng lisensya. At nakakapagtaka dito, no? Ito dito natin makikita na si Bato de la Rosa, meron pa rin pong connection sa mga police. Kasi po, yung iba po mga baril niya, yung at least 13 na baril, nakapag-renew pa ng lisensya nung March. So, ibig sabihin nun, ganito yung mga kababayan, si Bato po pugante ng ICC. Ngayon, nung habang siya po yung nagtatago, from November hanggang ngayon nga po, paano siya nakapag-renew ng may 30 baril nung March kung siya po yung nagtatago? Pwera na lang mga kababayan kung meron po siyang kakilala sa loob po ng krame. At ako naniniwala ako na meron siyang kakilala doon kasi po, dati po siyang chief PNP eh. May mga kakilala pa yan, may mga kasabwat pa yan sa loob. Tandaan natin yung pag-renew ng baril, hindi mo kailangan mo talaga pumunta doon. Walang kuya kasi yung tatay ko may baril eh. Ako wala akong baril, di ba? Sana meron. Sabi nga sa akin, kumuha na daw ako eh, pero yung tatay ko meron. Nung isang beses nga po, sinaman ko yung tatay ko na magpa-renew ng lisensya, dapat nandun siya. Ganun din po yan, kay Bato. 30 baril, dapat nandun din po siya. So, hindi. Yung DOJ under na NBI. Pero kayo ba, naniniwala ba kayo na si Batibag kumukuha ng order kay Secretary Vida ng DOJ? Hindi talaga eh. And by the way, inamin din ata ni ni Matibag na nakarekta po siya sa presidente. Oh. So yun nga, di ba? So, ganyan po talaga ang sistema natin, bulok eh. Di ba? Doon ako nagtataka paano nakapag-renew ng baril si Bato? So, ibig sabihin nun, dalawa lang yan. Pumunta si Bato sa krame para magpa-renew or nilakad niya lang through telephone, through Facebook. Oh, di ba?
Kami nga mga babayan, nagparinyo kami ng lisensya, dapat kami maghapon. Maghapon kasi naman yung tatay ko noon. Oh. So, kumakalat daw na video galing kay Maharlika, yung managagal sa Japan AI pala yun. Alam niyo tinan niyo si Maharlika, di ba? Ito si Maharlika, no? Yan po, ang dami naniwala diyan dati. Di ba? At dinidebunk namin yan. Ngayon hindi na. Kasi alam nyo, no, pag ganyan po talaga na puro fake news yung binabalita ninyo, magsasawa yung tao sa inyo. Lahat naman po na binalita ni Maharlika fake news eh. No. Pahirapan kumuha ng LTOFPF. Oo, yan. So yun mga kababayan, no, so kayo po, no, naman sabi nyo nga po dito, no, sa pagsabpina nga po, dito nga po sa asawa ni Bato. Deserve niya ba talaga yon? No, and by the way, no, isa pa sa mga tanong natin dito, delikado po ngayon ng NBI natin dahil sila po talaga yung porsigido na huliin si Bato at alam naman po natin na meron pong mga high-powered rifles itong si Bato. Hindi pa po nakukumpiska. Baka magamit niya po ito sa mga NBI. Kawawa naman yung mga NBI natin.